DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Hoy, biyernes na tayo ngayon. Ados na tayo ng Agosto 2024. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Kuya Angel po ito, si Angelo Palmones, makakasama nyo hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Sa ulo ng ating mga balita, maalinsangang panahon na may pagbugso-bugsong pagulan. Mararanasan sa Hilagang Luzon, epekto ito ng monsoon break. Modernization program ng mga PUB tuloy sa kabila ng suspension resolution ng mga senador. Pamalag Chairman George Garcia ay tinanggi ang sinasabing offshore bank account sa Cayman Island. Pinakamalaking PBBM service caravan, pangunguna ni Speaker Romualdez, kasama niya ngayon ang 241 ng mga kongresista. Mga Chinese na sangkot sa illegal operation ng Pogo, sabit din sa bentahan ng illegal drugs. BOC NAIA nakakumpiska ng 7.3 million pesos na lagaan ng illegal drugs galing US at ng Pakistan. Mayor naman ng Bacolod, may alok na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga unsolved crimes ng lungsod. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina ang southwest monsoon o habagat. Kaya asahan ang malinsangang panahon sa Hilagang Luzon, epekto ito ng umiiral na high pressure area. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, asahan ng generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sinabi pa ni Aurelio, ang magandang panahon ay magpapatuloy sa loob ng susunod na 3 araw dahil wala silang namomonitor na anumang sama ng panahon o LPA, bagyo man, sa loob at labas ng bansa. Paliwanag pa ni Aurelio, ang ridge of high pressure, ang opposite ng LPA, ang magdadala ng manakanakang mga pag-ambon at thunderstorms sa northern Luzon. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Asahan naman ang maulap na papawirin na may isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Epekto naman ito ng localized thunderstorms. Napakakonti na lamang ang naging pinsala ng Bagyong Karina at habagat sa mga palayan na nasa ilalim ng contract growing program ng bansa. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Engineer Eduardo Guillen, Administrador ng National Irrigation Administration, na ani na ang karamihan sa mga palay bago pa man dumating ang Bagyong Karina. Hindi rin naman taon nasira ang ibang mga pananim dahil nasa vegetative stage pa lamang. Ang ilan sa mga ito, stage kung saan hindi sila lubos na maaapektuhan. Nakaani na po sa Region 4A, meron din tayo sa Region 13, and dito po sa Upris area, Region 3, sir. Meron na po tayo na ani dyan. Bago nagkaroon ng mga baha, naani na? Tama po. Yung iba naman, hindi naman po naapektuhan, sir. Dito sa may region, yung naani namin sa Region 4A, in fact, yung iba umabot pa ng 7 tons eh. Base sa pinakahuling tala ng NDRRMC, aabot naman sa higit 1 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Karina at habagat sa buong bansa. Itutuloy ng Department of Transportation ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ay sa kabila ng Senate Resolution na niligdaan ng 22 senador upang isulong ang pansamantalang pagpapaliban sa programa. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ortega, binigyan sila ng marching order ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 100% implementation ng PUBMP.
Ginawa ni Ortega ang pahayag makarang sulatan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Senado at iginiit na hindi kailangang suspindihin pa ang PUB Modernization Program. Paliwanag ni Bautista kay Senate President Jesus Cunero, matagal nang nabigyan ng solusyon ang mga issue na may kinalaman sa modernization ng PUB ng 3 dekada na isinusulong para maisakatuparan ng gobyerno. Katunayan, higit sa 83% na ang consolidation rate ng mga PUJ, mga PUB at mga UBEs. Habang ngayong taon ay nakapag-allocate na rin ang gobyerno ng 1.6 billion pesos para sa naturang programa. Ayon kay Bautista, kung sususpindihin na naman ang implementasyon ng PUB modernization, nangangahulugan ito na pag-aksay ng pondo at posibleng karagdagang gastos na naman sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan dito sa mga senador. Akala ko ba kayo ay makakalikasan? Alam naman ninyo itong mga lumang mga sasakyan, patuloy na nagbubugaho ng maruming hangin. Kasi nga po hindi na sila Euro compliant bakit pinagpipilitan nyo yan? Sasabihin nyo hindi nakapaghanda. Ano hindi nakapaghanda? Tagal-tagal na yan. Mag-i-eleksyon lang kaya sus ko ginoong buhay ito. Umaapela ang grupo ng mga tsuper at mga operators sa mga senador na huwag nang suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Lando Marquez, presidente ng grupong LTAP, sinabi nito na pwede namang pag-usapan at ayusin ang mga programa o problema sa programa kung meron man. Sabi ni Marquez, nalugmok na sila sa utang para makasunod lamang sa ikinasang modernization program ng gobyerno, kaya sana naman ituloy na ito. Kung wala niyang magiging aksyon, mapipilitan silang magsagawa naman ng kilos protesta para iparating ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Aming pakiusap po ay hindi po sana suspension ang dapat gawin, kundi itama, pag-usapan at ituloy ang programa. Kaya kami ay humihiling na ngayon dahil ang bola ay ipapasa na yan sa Pangulong BBM. So ngayon, kami naman ang sumunod sa gobyerno, ang lalabas, yun po yung balak pa lang naman namin na gagawin. Kaya kami po ay nagpapahayag, kakaroon po ng simultaneous rally ho sa darating na naman na Lunes, nationwide na po yung rally namin, na isisigaw namin, na hindi po kami papayag na kami po ay kitilin. Baka nakikinig yung ibang mga senador natin. Bakit paurong kayo mag-isip? Hindi na dapat ay pilit ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program kung hindi pa naman handa ang pamahalaan. Paano hindi handa? 83% ang nag-consolidate. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, masyadong mabigat ang 2.5 hanggang 2.8 million pesos na modern jeep. Dapat na niya mapahaba ang long term para mapababa ang bayarin ng mga tsuper at mga operator. Yan ang pinaka-problema, Bok Julie, 2.5 million to 2.8 million. Sadyang napakabigat niyan. Kailangan mahanapan ng magandang financial package to sa mga ating government financial institutions, no? Kung magkaroon ng mahaba-habang term ng loan para po yung amortization mapababa kasi 3,500 kada araw magiging boundary. Napakabigat ho nun para mahabol ng bawat driver at operator. Loan program pa lang kinakailangan ayusin. Ba't kinakailangan nyo suspindihin? Ay, mag-i-eleksyon kaya puro pa kayo papugi. Bukod dito, dapat din daw na ayusin ang sistema ng mga ruta na nang sa gayon ay maiiral ito o maiayon ito sa umiiral na mass transport system sa bansa. Suportado naman ng mga jeepney manufacturer na Francisco Motors ang pagsuspindi muna sa Public Transport Modernization Program. Ayon kay Elmer Francisco, CEO ng Francisco Motors, dapat magkaroon muna ng mabusising pag-aaral sa implementasyon ng programa. Kaugnay nito, marami pa rin daw kasing problema na nakaumang sa pagpapatupad nito na siyang posibleng mas magpahirap sa mga tsuper at mga operator. Pero ninino ni Francisco sila'y pabor lamang sa suspensyon at hindi tuloy ang pagpapatigil sa programa. Pabor ang Francisco Motors sa pagsuspindi ng modernization program. Kinaklaro ko, pagsuspindi, hindi tuloy ang pagtigil. Okay. Kasi iba yung tuloy ang pagtigil.
Kailangan niyang suspindihin para malaman natin ano ba talaga ang pinag-uugatan ng problema, ano ba yung tamang solusyon, ano ba dapat yung implementasyon. Ang tagal-tagal na pinag-uusapan ito ngayon. Ngayong mayroong malaki ng bahagi ng mga nag-consolidate pagkatapos sasabihin nyo, ay, sus, may Ginoo. Hanapan nyo ng solusyon. Alalahanin ho natin na yung pong pagsira natin sa kalikasan sa pamamagitan po ng paggamit ng mga hindi Euro-compliant na mga sasakyan, irreversible. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration o FDA sa mga pharmacy na babawian sila ng lisensya oras na mapatunayang nagbebenta ng mga peking gamot. Ayon kay FDA spokesperson Pamela Sevilla, nakikipagtulungan na sila sa Philippine National Police at local officials na sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga establishmento at maging sa mga hindi lisensyadong sari-sari store na nagbebenta ng mga fake medicine. Babala ni Sevilla, wala silang palulusutin kahit maliliit na mga tindahan at maaaring makulong hanggang 10 taon ang mga nagbebenta ng peking gamot kapag may namatay na sa kanilang pinagbebentahan. Kasabay nito, nagpaalala si Sevilla sa publiko, laging kumonsulta sa doktor bago bumili at uminom ng gamot at bumili lamang sa mga establishmentong lisensyado ng FDA. Una nang nagbabala ang ahensya sa publiko na maging mapanuri sa bibilhing paracetamol dahil sa mga kumakalat ngayon na peking biogesic. Pinabulaan na naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga kumakalat na balita o may mga memorandum daw na naglalaman ng direktiba sa mga lokal na government unit o mga LGU para sa agarang pagpapasara ng mga POGO sa kanilang mga lugar sa unang linggo ng Agosto ngayong taon. Ayon sa Offshore Gaming Licensing Department Head ng PAGCOR na si Attorney Jessa Fernandez, peke ang naturang memorandum na may petsang July 26. Ito daw pong ay pineking bersyon lamang ng kanyang naunang inilabas na memorandum noong July 23, isang araw matapos ang SONA ng Pangulong Marcos. Iginit ni Attorney Fernandez, hindi sila naglalabas ng anumang memo na nagmamando sa mga LGU na agarang ipasara ang mga POGO sa kanilang lugar dahil malinaw naman ang direktiba ng Pangulo na binibigyan ang mga ito ng palugit ng hanggang katapusan ng taon. Bunsod dito, umaapila ang abogado sa publiko. Ang tanging gawing basihan lamang ay mga impormasyon mula sa kanilang official email address. Gayon din ang mga tauhan dahil sa agarang ipinababatid naman ng ahensya ang anumang development ukol sa naging mandato ng Pangulo kaugnay ng ban sa mga POGO. Oy mga misis, 14 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho sa mga masisipag na Mr. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ang Shield Bath Soap ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Police Region 11 Director pinaintindi kung paano ang 3-minute response matapos na hindi magustuhan ni Mayor Duterte. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Sinagot ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III ang komento ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte na sasampanin siya dahil ang idea niya sa 3 minutong emergency quick response sa lungsod ay hindi makatotohanan. Sinabi ni Torre na ang opinyon ni Duterte ay isang pag-aaksaya lamang ng kanyang lakas at nagpasya si Torre na hindi niya papatulan ng alkalde. Ayon kay General Torre, hindi karapat-dapat natugunan dahil hindi rin niya alam ang frame of mind ni Mayor Duterte nung sinabi niya yon at isa siyang profesional na pulis. Kaya nilinaw ni Torre kung gaano kahalaga ang 3 minutong tugon na nais siyang ipatupad sa pagresponde sa mga pulis. Ayon kay General Torre, kapag may tumawag sa 911 na nangangailangan ng tulong, kung sinabi ng 911 na darating ang pulis sa loob ng 3 minuto, naroon kaagad ang pulis. Naniniwala rin si Torre na mali ang impormasyong nakarating kay Davao City Mayor Duterte kung bakit hindi niya nagustuhan ang papapatupad ng 3 minutong tugon sa Davao City. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Magandang umaga, Pilipinas!
Dinipensa naman ng Department of Justice ang pagbawi ng Philippine National Police sa 75 security detail ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala siyang nakikitang masama dahil meron pang natitirang mahigit sa 300 bodyguard si BP Sara. Dinagdag pa ni Remulla, mas marami pa nga ang security detail ng Vice President kung ikukumpara sa dami nagbabantay sa seguridad ng Pangulong Bongbong Marcos. Una nang sinabi ng PNP na layo ng pagbabawas ng security escorts ni BP Sara ay tugunan ng kakulangan ng mga pulis sa Metro Manila. Hindi naman pipigilan ng gobyerno ang pag-aresto ng Interpol o International Police sa mga dati at kasalukuyang opisyal na sangkot sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, igagalang ng kanyang ahensya sakaling maghain ng warrant of arrest ang Interpol sa mga sangkot sa madugong war on drug campaign. Sinabi pa ni Remulla, maaaring mag-request ang ICC sa Interpol upang magpatupad ng arrest order. Samantala, kinumpirma naman ito na merong request mula sa ICC prosecutor para interviewin ang mga high-ranking police officers na under suspicion dahil sa naturang kampanya. Ganman, hindi pa niya nila ito na pag-uusapan ng Pangulong BBM. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Wala sa drug watch list ng Duterte administration ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan din niya ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde sa gitna ng mga labas na alegasyon na gumagamit umano ng illegal drugs ang Pangulo. Ayon kay retired General Albayalde, kailanman ay hindi niya nakita ang pangalan ni Pangulong BBM sa drug watch list. Bagamat inamin din ito na hindi niya nabasa ng buo ang pangalan dahil sa kapal ng listahan. O narito lumabas ang video mula sa mga Duterte supporter na makikitang isang lalaki na kamukha ng Pangulo ang sinasabing sumisinghot ng cocaine. Iginit naman ng PNP at ng National Bureau of Investigation na peke ang video clips na nagpapakitang gumagamit ng illegal drugs ang Pangulo dahil edited nila ito at hinahunting na nila ang nasa likod ng naturang video. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, may tig 20,000 livelihood assistance ang mga distress OFW sa Tacloban. Ipamamahagi ng OWA. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy. Makatanggap ng livelihood assistance ang mga overseas Filipino workers sa Tacloban na wala ng trabaho sa abroad. Ito ang sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Regional Information Officer Mary Joy Cardenas sa isang panayam. Tatanggap ng tig 20,000 piso kada OFW para magamit nila sa hanap buhay. One time lang ito na grant kung bumalik ang mga ito sa abroad ay hindi na makatanggap ng naturang tulong. Mahigit 1 milyong piso ang i-release na pondo ng UWA ngayong araw sa 77 mga OFWs. Sabay naman ang release ng financial assistance sa mga scholar ng UWA kaugnay ito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng Pamahalaan. Mula dito sa DY Vilaxon Radyo Tacloban, ito si R-Strateto Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Samantala, kasama na natin si Congressman Ador Pleito ng Bulacan na papunta rin ho ng Tacloban. Kong Ador, magandang umaga po sa inyo. Kumayo. Oo, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kadami nyo, 214 daw ho yung pupunta ngayon sa Tacloban. Opo, mahigit pa yata. Mahigit pa? Oh, okay. So, ano yun, maghapon? Opo, hanggang hapon po yun. Babalik dito yung mamayang hapon. Mga iba, lumakat na nga kahapon. Ano na yung iba? Oh, okay. Opo. Oo. Anyway, kaya ho kami napatawag. May ginawa din ho kayong pagdinig kahapon tungkol ho doon sa master plan sa flood control. Ano ho? Opo. Dati rin ho ay sa DPWH. Pag sinabi ho nating flood control, alohong delineation ng responsibility. Pagkatapos ho bang magawa ng DPWH ang isang flood control project, sino magmi-maintain? Ganito po kasi Kong Angelo, no? During my time, panahon ko po kasi 2002, nung panahon po nung yung mga Secretary
Simeon Datumanong at saka yung maong Bayani Fernando na sa MMDA po noon. Nung i-turnover nila, actually ako po ang witness po ang nakapirma doon dahil ako po ang regional director noon ng NCR. Ang NCR pa ng Public Works and Highways ang namamahala ng construction at saka maintenance ng flood control during that time kasama na po mga pumping stations. Okay. Yun ililipat lahat na ang una ang gusto ni yung maong Bayani Fernando, gusto niya pati construction kanila. Ay nasa being the construction arm ng government ang DPWH, hindi pumayag ang DPWH at yung maintenance lang po ng flood control ang lilipat sa kanila. Hindi ko alam, nung pala na po ako doon, hindi ko alam na mayroon na nag-implement din pala sila ng mga construction ng flood control, hindi na lang po yung maintenance. So, sa ngayon, sino hong base sa inyong mga pagdinig, sinong nagmamanage? Sa hearing nila, kasi nagsabay yung hearing po ganun ba? Nag-hearing kami ng Tuesday, ang MMDA nagkaroon na halos the same time at yung mismong Committee on Public Works and Highways being nationwide, doon pa ako vice chair presided by Congressman Momo, Chairman Momo. Kaya magkaiba yung aming hearing. Kaya lang nandun po naman yung general manager na si Popoy Lapina, siya naman umattend doon sa amin. Kasi ang hirap. Pinapag-usapan namin na ang problema kasi dito over the years, yung master plan, babago-bago dahil siguro sa climate change, yung pagbabago ng panahon, sa urbanization, parami mga populasyon, palaki populasyon, parami ng tao, at napakaraming development sa buong Pilipinas. Concern natin Pilipinas, Bulacan. Actually, may concern ako dito sa Bulacan. Gusto ko ibalita sa inyo kung Angelo sa DCRH na sa totoo po naman sa amin konting-konti lang mapalad po ako, mataas-taas yung Santa Maria, kaya lang may mga low-lying areas namin dito sa Santa Maria River at saka dun sa Angat River, dito mababang lugar. Kaya nagkaroon din kami ng mga evacuation centers, kaya lang wala po mga sira ng mga flood control projects namin doon. Sa katunayan po, hindi po modesty aside, ang dami nagpapasalamat nung ako'y naging congressman at yung pagbaha sa poblasyon ng Norsagaray na wala na po, napakaraming messages, text, salamat sulat po sa aming opisina tungkol po dito. Ganun din po yung dito sa mababang lugar sa Angat, wala na pong baha ngayon. Ganun din ang sinasabi ng mga at mabilis na river po yun kailang mabilis na subside. Yun din ang sinasabi ng ibang congressman sa amin na nagsalita, si Congressman Tina Pancho sa Bustos, kanya kasi ang area ng Bustos, dahil po nagpalabas ang Angat Dam nung nagkaroon ng spillover, ang 101.57 centimeters na tumaas, kaya nagbukas ng gate. Pagbukas namin ng gate, siyempre nag-spill over doon, ganoon din nagbaha ang Bustos Dam, tumaas din ang Bustos Dam, nag-spill over din ang dam. Malit lang kasi yung Bustos Dam, kaya po nagkaroon ng mga flooding, kailang mabilis naman po nag-subside. Okay, so napakalaking tulong to kasi hindi naman kami naggagawa ng mga projects namin, mga sinasabing napakarami sa buong Pilipinas. Karamihan po namin dito sa Bulacan, mga ginagawa kasi, mga slope protection works, yung paggawa ng mga dike at saka mga retaining walls, para lang magkaroon proteksyonan. At nangyari po dito kasi sa Valenzuela, kaya at saka Mikaway na nagbaha. Ito po ay panahon po ito nung ma-start namin yung Kamanaba. 2 river system ito, yung Cabanaba River System at saka yung BOM, yung Valenzuela o Bando Mikawayan during my time. At paalis na ako nung magkakaroon ng third, isa pang river system sana, yung Bukawi Marilao. Kaya nagkaroon ng pagbahayan. Hindi ko na alam ano nangyari nung wala na po. Hindi ko. Tingin ko po, yung nangyayari na konting mga pagbaha dito sa Bulacan, karamihan sa aming lugar, yung internal na sinasabi ni Secretary Punuan, internal drainage system, doon sa loob ng mga bayan-bayan, ng bawat bayan, bawat munisipyo, kakulangan ng mga drainage system, wala ng kapasidad yung ating mga CP, yung concrete culvert pipes natin, na nung panahon namin sa NCR, mga 12 inch diameter, binabago ko ngayon ng 12 for 24, hanggang sa hindi na rin makaya. Dapat po yan, lakihan pa, at napakalaki lang. Ang alam ko, mayroon ng project nila yan. Okay. At yan dapat sa mga discharge gawin nilang, hindi lang
malalaking tubo, kailangan mga double box culverts na po yan. Pero mas maganda ho yung ginagawa nyo kung kaya ako ho binibigyan din to. Ano, ang sinasabi natin, civil work po pwede para sa pag-ayos ng drainage. Ano, pero yung pagkascade ng tubig galing sa taas, at saka i-hold ng tubig ng bundok, ang kinakailangan natin doon, rehabilitasyon ng bundok eh. Kaya nga, di ba, maganda yung ginagawa. Dahil sa, alam mo kasi yung area ko, yung Angat River, Santa Maria River, nasa area of jurisdiction ko, nasa legislative district, yung 6th district ng Bulacan, na aking nasasakupan, yung cascading waters galing sa taas. Kaya alam mo nangyari kasi may watershed kami sa Ipo Dam. Pag may tag-ulan, malakas ang ulan, napakabilis sa bumaba ang tubig kasi nga sa watershed. Correct. Kaya nga po, siguro, over the years, matagal nang iniisip pa, panahon pa natin po ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nung umpisang i-rehabilitate yan, hindi lang naituloy po noon, pagkaalam ko. Kailan po talaga, kung Madrid sana, malaki lang ang gastos talaga. Kailan may sinasabi ng NWSS kasamang Deo, kung ma-interview mo sana yung administrator nila doon, ang pagkaalam ko, kailangan maglagay din tayo ng impounding dam, yung tinatawag na Ipo Dam ng reservoir. Reservoir doon para ma-hold yung tubig. Mga tubig na lakas ng tagulan. Kaya ito nangyari na napakalakas naman talaga. Halos pareho sa Ondoy ang pagkasabi ng 12 hours. Totoo po naman yun na napakalakas ng tubig within 24 hours. Siguro sa climate change at saka yung pagbabago ng panahon. At yan kailangan, napakaganda itong project na ito. Discuss siguro sa MDVSS. Kaya sabi ko nga doon sa hearing, dapat nandun po sila. Kasi ito, magagamit pa nila ito para sa pagdagdag ng mga tubig na dadalhin natin sa Metro Manila. Kasi tayo ang nagserve ng Angat River, Angat Ipo Dam ang nagbibigay ng potable drinking water. 90% parang sinasabi sa radyo, sa TV, ang sinusupply natin sa Metro Manila. Madadagdagan po dahil dun sa project na ito na gagawin ng MWSS. Okay, Kong, yun, again, civil intervention, ang civil works ang kinakailangang gawin. Pero again, sabi ko nga, hindi naman makaka-hold din yung lupa ng tubig kung walang puno, walang mga kawayan. Sana may gumaya pa doon sa mga ginagawa nyo dyan sa Ipo eh. Di ba? Hindi nyo naman pwedeng suluhin lang. Di ba? Hindi naman po pwedeng kung ador lang ang magtatanim ng kawayan at mga puno. Sabi di ba? Ni Governor na marami nagbalak dun sa ginawa ko. Tuloy-tuloy po ito yung Bamboo Development Program namin. Na talagang ako nag-initiate po nito. Tuloy-tuloy po ito. Within 3 months na siguro magtatanim na po kami. Kasi yung mga seedlings namin dun, mga 7 months na. Ang kailangan mga 8-9 months. Pwede na magtanim kami along yung mga sa Angat River, namin sa taas, pababa. Hanggang dito, pababa, Bustos, Baliwa, papunta sa Agonoy, hanggang Bongbong, Agonoy, Kalupit, papunta sa Manila Bay. Kasama po yan sa programa. Salamat po sa DNR. Nung naumpisahan po, tinulungan na po nila kami, nagbibigyan na sila ng mga maintenance funds dito para yung mga ma-maintain namin, ma-sustain namin yung mga dumagat na training namin doon na nag-aalaga ngayon ng ating mga nursery doon sa bundok ng Ipo Dam. Kung, again, sabi ko nga, ang pakiusap po natin doon sa iba pang mga policy makers natin, sa ibang mga local government units, sundan na kasi hindi naman po pwedeng kailang yung nagde-develop ng mga planting material, di ba? Kung gusto talaga nating masawata ang problema sa flooding, ibalik natin ang sigla ng bundok, ng gubat, ng mga watershed natin. Di ba? Kasi yung civil engineering, immediate solution. Salamat sa panawagan mo. Kung palagi mong sinasabi yung sa Bamboo, totoo po ito. Magantantay lang po sila, kaunting panahon na lang. Napakabilis po kasi nito. Ito, tuloy-tuloy na po ito. Yung aming programa na 4,000 lang ang balak namin noon ni Dr. Ed Banda. Naging 29,000 na ang seedlings ko na pwede namin itinanim. Involve ba namin dito lahat ng mga barangay, mga kabataan. At gustong-gusto kasi namin ito. Lapit sa akin mga teachers, mga civic groups, religious civic groups, mga Rotary, Nike, mga iba-ibang organisasyon. Gusto lang humingi na ng mga seedlings po namin doon. Nakahanda na at next 3 months siguro umbitahin ka namin. Pwede nang itanim. Ang hilo kasi yan ang gusto mo talagang, alam ko yan. Ang palagi.
na maging legacy natin pa rin. Okay. Teka. Napakarami po. At mabilis po ito. Tuloy pa rin po yung mga pagtanim ng kahoy. Kailan mas mabilis po itong bambo. Napakaraming paggagamitan nito. Na ilang beses na na-interview kami dyan. Napakaraming matutulungan natin ang mga dumagat na walang mga hanap buhay sa kabundukan. Alam ng ating Pangulo po ito, project na ito, kaya tinutulungan po kami ng TNR. Okay. At salamat sa ating speaker. Bibigyan din ako ng pondo para dito, kaya tuloy-tuloy po ang pagtanim namin ng bambo in the next 2 months. Kong? Umpisa na po ito. Mukhang palipad na yung aeroplano at putol-putol na. No? In the meantime, ingat po kayo and thank you for joining us this morning. Mobile po ako. Okay, sige. Okay, ingat. Apo. Didiscuss natin ito. More of flood control. Susunod po. Sige. Thank you. Thank you very much. Ingat po. Ingat. Si Congressman Adolfo Pleito ho ng Bulacan na isa ho sa mga opisyal ng pamahalaan na in-embrace ho yung ating panawagan na magtanim ng kawayan para ho sa pagpapanumbalik ng sigla ng bundok. Ang nakakatuwa, si Governor Helen Tan, dyan po sa lalawigan ng Quezon, magpapatupad na rin ng malawakang programa para sa propagation ho ng mga planting material ng kawayan at nang sa gayon mapanumbalik din ang sigla ng bundok ng iba pa nating mga probinsya. Kasi sabi ko nga, tama, may civil works tayong gagawin. Pero kung malakas pa rin yung tubig na manggagaling sa taas ng bundok every time na umuulan, not necessarily bagyo, ulan lang po, 'di ba? Dahil wala nang mag-hold ng tubig, di sayang lang din, 'di ba? Masisira yung civil work. So, dapat simultaneous. Habang inaayos natin yung flood control program dito sa ibaba, 'di ba? Inaayos naman natin yung source ng flooding, which is di kalbong bundok. Maganda umaga, Pilipinas! Pinakaunang strategy ho dapat talaga, magkaroon ka ng economic mapper zone para sa mga stakeholders doon sa taas ng bundok. Kasi the moment na tree planting o tree growing ka, at hindi mo tinugunan yung pangangailangan ng mga stakeholders. Sino itong mga stakeholders na ito? Yung pong mga mag-uuling, yung mga mangangahoy, at saka iba pang kumukuha ng mga biyayang bundok. Pag hindi nyo in-address yun, puputulin ho nila yung mga itinatanim na puno. Ay bantakin nyo, mag-iintay kayo ng 3 taon bago maging kasing laki ng binti. O kasing laki ng hita ang puno. Pagkatapos ilang taga lang ng palakulo ng itak mabubuwal na kaagad. Kaya sinasabi ho natin, pinakamagandang economic buffer zone para ho sa mga stakeholders ay ang kawayan. Diba? Para tayo masirang plaka dito na paulit-ulit na ho sasabi ho na gano'n, pero parang iilan lang ho talagang gustong makinig. Sa bagay, mas maraming kita sa flood control. Maganda umaga, Pilipinas! Meron ng isang congressman, may flood control na funded ng JICA dyan sa Quezon City. Diba? Hindi niya naman pera, pondo nga ng JICA. May counterpart fund lang ang gobyerno. Kinukutungan pa ng 10%. Tamaan ka sana ng kidlat buwisit ka. Oy mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today dahil sabi po ng Pag-asa, magiging maganda ang lagyan ng panahon natin towards weekend. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At mapahirapan ng self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain away formula. Tanggal na matitinding mantsa based on test sa chocolate, Madden, sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Isang rider naman patay nang sumalpok sa truck na minamaneho nitong motorsiklo sa Malasaki, Pangasinan. Ingat ho kayo. Ang daming aksidenteng na-report kahapon involving motorcycle. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy, masantos siya kabasan, i-check amin. Dedon na rebel sa paggamutan ng rider matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan nang bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na truck. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, alas 10 ng gabi minamaneho ng biktima na nakilalang si Wendell Reyes, 27 anyos, may asawa at residente ng Bugalyon, Pangasinan, ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Highway sa Barangay Taloy, Malasiki. Kasunod ang pinsan nito na sakay din ng isang motorsiklo at pagsapit sa pakurbong
barbadang bahagi ng highway. Napunta ito sa kabilang linya ng daan kung saan parating naman ang truck dahilan ng kanilang salpukan. At dahil sa tinamong malubang sugat ng biktima sa kanyang katawan na itakbo man ito ng MDR mo sa paggamutan sa San Carlos City, subalit hindi na umabot ng buhay. Nakikipag-usap na umano ang driver ng truck at may-ari nito sa pamilya ng nasawi para sa posibleng amicable settlement. Ito si Freddy Fajardo Aris 30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. At sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan, 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Trentasyete na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki muna natin sa iba't ibang panig ho ng mundo na nakatutok ho sa atin ngayon. Kumusta na ho kayo dyan ho sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Middle East, lalong-lalo yung mga seafarers ho natin nakatutok ngayon. Pasensya na ho kayo, hindi namin kayo nababate dahil hindi ko na mabasa yung yung mga pinapadalang mensahe sa atin online. Ingat ho kayo, ingat ho kayo. At sa muli, maraming salamat po sa sakripisyo, pagsisikap po ng ating mga OFW. Magandang umaga po sa inyo. At suki natin dyan sa Estados Unidos, dyan po sa Canada. Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Thank you. Sa mga suki natin dyan sa New York. Hindi sa Cubao, kundi New York, USA. Sa ating mga Midnight Singers, dyan po sa San Diego, California. Sabi ni Boss Jun, nandyan daw sila kina Sir Art at Ma'am Linda. Yan sila nagpa-practice ngayon ng vocalization. Kasama si Tita Cora, si Ma'am Loy, at saka si Boss Manny. Nag-aandaan talaga sila sa kanilang big day para po dyan sa kanilang concert sa nga ba ito? Philippine Arena. Ala pang petsa, sold out na ang ticket. Ayos Maganda umaga din kay Ambassador Harry Amping, kay Ma'am Naida Amping. Maganda umaga din kay Justice Max De Leon. Happy birthday kay Nicole. Birthday ngayon ni Nicole, Alam pa-breakfast pa? Darating yan, huwag kang maglala. Balat sibuyas naman yan si Nicole. Madaling biruin yan So, magpapakain ng breakfast yan. Nakikiramay nga pala tayo sa pagyao po ng tatay ni Attorney Roderick Consolacion. Si Attorney Dick po ay dating taga-PAGCOR. Ang kanyang ama ay pumanaw na at ang labi ay nandyan ngayon sa St. Ferdinand Memorial Chapel sa Lucena City. Ang kanyang tatay ay si Oscar de Luna Consolacion. Sama ho natin sa ating panalangin ang pagyao po ni Ginoong Oscar de Luna Consolacion na tatay po ni Attorney Dick Consolacion. Ang labi ay nakaburol dyan ngayon sa St. Ferdinand Memorial Chapel sa Lucena City. Hanggang linggo naman daw po dahil sa Katanawan, Quezon, ihahatid ang kanyang mga labi agkatapos po ng cremation. Nakikiramay po tayo sa mga naulila ni Ginoong Consolacion, lalong-lalo na sa pamilya ni Attorney Dick Consolacion. Ay, magandang umaga din para sa mga taga-BIR. Ngayon pala ang last day ng kanilang command conference. Ano kayong pinag-usapan nila doon? Pinag-usapan nila yung kanilang pagiging consistent na may poor performance. Ang pinag-usapan daw nila, 12% ang kanilang deficit. 12% ang deficit. Pinag-uusapan pa ba yan?
Kung 12% ang deficit, ibig sabihin, hindi kaya nung mga kasalukuyang opisyal na tugunan yung kanilang mga dapat na obligasyon. Pagkataas, sasakit pang ulo nila dahil pinalalayas na yung mga pogo. Malaking kontribusyon ng kanilang nakokolekta nandun sa pogo. Sasakit ulo lalo ni Commissioner Lumagi. Ano, Pero itong nakakatuwa, ayon ho dun sa mga nandun sa konferensya, sa command conference nila, ang nag-discuss po sa importance ng collection ng BIR ay si Secretary Tisoy, si Secretary Puti, si Secretary Ralph Recto. Mas pinalakpakan daw kaysa doon sa speech ni Commissioner Lumagi. Tapos in-explain pa, nilectura ni Secretary Puti. Ayan ang tawag nila kay Secretary Recto ang kahalagahan ng efficient collection. Kung 12% deficit ka sa target mo, hindi efficient yun. Ano, ha? Mas marami palang alam si Secretary Puti. Dapat siguro mag-take over na ho siya sa mando sa sa operasyon sa pangunguna ng dyan sa BIR. Ano, ha? Ayan. Deficit sa koleksyon, pero tuloy pa rin ang ligaya ng mga tarajing put-put, mas malaki kasi ang tara kaysa napupunta sa kaban ng bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Viral ngayon sa social media ang isang Olympic shooter na tila walang effort na nagkumpita at nasungkit pa ang silver medal. Lupit nung yung athlete natin sa Turkey, ha? Oh. Sa mixed team 10-meter air pistol shooting, karaniwang gumagamit ang mga kalahok ng kagamitang tumutulong para mas maging accurate ang kanilang tutok, gaya halimbawa ng custom glasses, tinted lenses at ear map protection. Aba, dito bumilib ang mga netizens sa mga larawan. Pakita nga natin, Ivan, yung picture nitong shooter na ito. Ang larawan ng 51 anyos na kinatawan ng Turkey, itong si Yusuf Dikekka, na sumali sa kompetisyon nang walang suot na anumang gear at yung kanyang isang kamay nakapamulsa pa. Ba, lupit ito na, nakikita ko na. Oo, pabirong sinabi ng netizens na tila nagpadala ng hitman ng Turkey o kaya isang normal na tatay na lumabas lang ng trabaho para sumali sa Olympics. Kita naman ninyo, cool na cool. Walang ka-effort. Bumangalawa si Yusopa at ang kanyang partner na si Sempbal Tarhan kasunod ng pagsungkit ng ginto ni Sorana Aronovic at Damir Mikeka mula naman sa Serbia. Ayan, kita nyo ganun ka-cool. Oh. Sana pinadala natin doon si Edgar Matumato. Yung confess hitman naman ng Davao. May napatay ka pa ba? May napatay ka na ba? Ala pa! Paano kaya naging hitman yun, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginoong buhay ito. Showbiz nga muna tayo. Kampo ng dalawang independent contractors na di umano'y nanghalay sa anak ni Nino Mulak, may pakiusap sa publiko. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa patuloy na pagsubaybay natin sa isyu ng anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak, naglabas muli ng statement ang GMA7 na kung saan ay binanggit na kung sino ang itinuturong di umano'y ng halay dito sa aktor. Lalong dumami at matitinding bashing ang ipinukol sa dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Nakita pa raw kahapon ang mag-amang Nino at Sandro Mulak sa GMA7 at sinabi raw nitong magsasampa siya ng kaso laban sa dalawa. Pero nagbigay na rin ng pahayag ang legal counsel ni Nones at Cruz na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Nakiusap siyang huwag naman daw sanang husgahan agad ang kanyang kliyente dahil hindi pa naman nakuha ang kanilang panig at iniimbestigahan pa rin ito. Bahagi ng statement na ipinadala ni Attorney Maggie Abraham Garduque, ang sabi niya, for the meantime, we urge the public to respect the investigation being conducted on this case, and we advise people who have no personal knowledge of the incident to refrain from posting baseless defamatory allegations and therefore unfairly subjecting both parties to publicity trial. End of quote. Ang sabi pa ni Nino Mulak,
magsasampa nga raw siya ng formal na complaint at saka siya magsasalita kaugnay sa mainit na isyong ito. Kaya mukhang mahaba pa ang tatakbuhin itong balita kina Sandro Mulak at ng dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Mula sa kanaunan sa Pilipinas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 46 na makalipas ang alas 4. Magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos na wala ngang nabubuo pang master plan para sa flood control projects ang bansa. Ayon kay Senator Amy, patsi-patsi. Kanya-kanya ang proyekto ng mga lokal na pamahalaan pero walang planong pangkalahatan para naka-align ang mga ito. Na pataas ang kilay ni Senator Marcos nang malaman na 23 bilyon na ang inihihirit na pondo para lamang sa feasibility study ng master plan sa susunod na taon. Tanong ngayon na mababatas saan napunta yung 1.4 billion pesos na pondong nakalaan sa flood control kada araw. Idinin pa ni Senator Marcos ang pangangailangan na maayos sa lalong madaling panahon ang Tangos Tansa Navigational Gate sa Nabotas na nasira noong Hunyo. Ang pagkasira kasi ng naturang flood control ay isa sa mga tinuturong dahilan ng paglala ng baha sa Metro Manila nang manalasa ang Super Typhoon Karina na nagpatindi pa sa problema sa habagat. Una nang nagpahayag ng pagkamahala si Senator Marcos na nalubog na naman sa baha ang NCR, lalo't nagsisimula na rin ang pagpasok ng mga bagyo at hindi pa nagsisimula ang La Nina. Ang daing pera nilalaan sa flood control. Nung nagtatanong na kami, saan napunta yung pera? Abay, ang sabi ba naman, wala pa kasing nabubuong master plan. Karamihan ng ating mga ilog, lawa, baybayin, lahat ng tabing tubig o tabing dagat, wala pa rin pangkalahatang plano. Kumbaga yung master plan, nagulat nga ako sabi ko, paano yun? Saan napupunta yung pera? Wala pa rin tayong sinusunod na plano. Depende daw. Anong depende saan? Depende sa sino mag-sponsor, sino magsabi, kung saan ilalagay. Labo naman nun. At dahil dyan, inamin nga po ng Department of Public Works and Highways na walang integrated National Flood Control Master Plan ang bansa. Ayon po kay Public Works Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works, kaugnay ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Karina at ng habagat, wala talagang National Integrated Flood Control Master Plan ang bansa. Ayon kay Bunoan, may iba't ibang master plans ang 18 major basins. Nang pumasok ang kasalukuyang administrasyon at nagsasagawa sila ngayon ng updating. At kabilang dyan ay ang pagkukonsidera nga ng mga pagbabago dulot po ng climate change. Alin ba rito ang kumpleto na at pinagsama-sama ba to? Your Honor, as I mentioned, I think the updating of the master plan is still ongoing in some aspects. And so there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? Well, to some extent that's correct, Mr. Madam Senator. Ayun. Bukod pa rito, inamin din ni Secretary Bunoan sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos ang pagtatagpi-tagpi na lamang at magkakahiwalay na proyekto na iniulat na 5,500 flood control projects ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA at hindi ito bahagi ng Integrated Master Plan. You explained that the 5,500 projects were for immediate relief. Ang ibig ba sabihin niyan, tigmaliliit itong mga project na to. Hindi ito malakihang project. Tama po ba yung pagkaintindi ko? Immediate relief lang po. Tama po. So tagpi-tagpi na naman tayo, patsi-patsi na naman. Tama. At yung sinasabi ninyo, binabanggit ninyo na may lending institutions, hindi po ba tama na sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba?
Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023, ganon din, na zero lahat ng malakihan project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganon po ba? Nakakalugmok po eh. Maganda umaga, Pilipinas! Bago ho natin sisihin ang DPWH, sumusunod lang din ho sa mga plano na dinisenyo ng mga politiko. Lalong-lalo na ho yung mga congressman natin, yung mga masisipag natin mga congressman, na pagka hindi ho naka-align doon sa lugar na gusto nilang daanan yung flood control, teka mo na! Divert natin dito ng konti. Ayun ho nangyayari. Sila ho yung nag-alis ng pondo para doon sa paggawa ho ng plano eh. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM tiniyak naman ang mas pinigting na ugnayan ng national at ng Bangsamoro government. Detalye ng balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na nasa tamang landas ang Pilipinas tungo sa pagkamit ng mas mapayapa, matatag at masaganang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ang inihayag niya sa kanyang talumpati sa ginanap na turnover ng ikatlong National Government, Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o NGBG-IGRB. Ang IGRB aniya ang nagpapatotoo sa produktibong ugnayan ng pamahalaan at rehiyong BARM. Kasabay nito ay tiniyak ng Pangulo na mas paiigtingin pa ang kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng national at Bangsamoro government sa ilalim ng kanyang administrasyon. I am confident that we are on the right path to building a more peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro region as we find responsive solutions to the remaining issues and concerns that still need to be addressed. Sinabi ng Pangulo na makakaasa ang BARM sa patuloy na tulong at suporta mula sa pamahalaan, lalo na't nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ang 7 mekanismo ng IGRB na mahalagaan niya sa pagsulong at pagpapatupad ng mga probisyon at prinsipyo na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. At ang pagpapabilang ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front o MILF at MNLF sa Philippine National Police, kung saan 376 sa kanila ay nanumpa na bilang mga patrolman at patrolwoman ng pambansang pulisya. Gayon din ang paglagda sa Intergovernmental Energy Board Circular on the Joint Award on Petroleum Service Contracts at Coal Operating Contracts sa BARM. Ipinag-utos naman ng Pangulo na tapusin na ng Department of Budget and Management ang Manual of Operations ng IGRB upang mas mapabuti ang pagtugon ng pamahalaan sa mga isyu na kinakaharap ng rehiyon at maisaayos ang sistema rito tungo sa tuluyang pagsasarili nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, 7 minuto na lamang bago po alas 5 ng umaga. Maganda bang gising ho ninyo? Siguro ho, kayo nag-ultamayo. No? Anong ultamayo po? Ang ultamayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, estrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan bago ho ito pinayagang maipasok sa market. Ano? At ang bawat capsule po ng ultamayo, nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan ho ito sa napakahabang clinical trial, hindi po kwentong kutsero. Ayan, ano ang ginagawa nito? Pagpasok po ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan ho naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, nare-relax ang katawan. Ayan, pagka nare-relax ang katawan, kinabukasan may bago kang sigla, may bago kang lakas para sa pagharap sa mga panibagong hamon. Yan ang function ho ng ultamayo o ng postbiotic. Ayun, kaya anytime po pwede ho nating inumin ho ang ultamayo. Pero ang pinakamaganda, rekomendado ho ng mga doktor at ng mga dalubhasa, 2 kapsula bago ho matulog. Ayan, kung may mga katanungan pa kayo, mag-text ho kayo at pwede ho kayong magtanong anything under the sun, may kinalaman sa medical world sa 0917-110-6580 dahil may mga medical
medical experts ho tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. 0917-110-6580. Ang Ultimayo ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Available din sa lahat ng Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Tandaan natin, sa panahon ng puyat, pagod at stress, ang ating kasanggaang Ultimayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Mahalagang paalala ang Ultimayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga po kay Professor Dorothy Molino. Diyan po sa Kinapawan City. Ma'am Dottie, kumusta na ho kayo? Maganda umaga, Pilipinas! Inisyo naman ni Senator Bongo ang paglilipat na naman ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Ayon kay Senator Go, alam niyang ginagawa lamang ng Department of Finance, Department of Budget and Management at ang PhilHealth ang kanilang tirmaho. Pero ang pondo sa kalusugan ay dapat na gamitin para sa proteksyonan o para sa pagproteksyon ng kalusugan ng taong bayan. Ay ganit ng senador, nakatumpas ng buhay ng bawat Pilipino ang kalusugan. Aanhin mo nga naman yung excess fund na gagamitin sa iba pang mga proyekto kung patay na ang mga Pilipino. Kanya sa halip na ilipat ang pondo, iba pang mga proyekto, mas mainam na pagbutihin na lamang ang PhilHealth packages at ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga mahihirap na Pilipino. Una namang nilinaw ni Finance Secretary Ralph Recto na legal nga ang koleksyon ng hindi nagagamit na pondo mula sa GOCC at PhilHealth at layon lamang nitong suportahan ang paglago ng ating ekonomiya. Kaya lang nga, noong January lamang ho nag-increase ng premium ng contribution rate ang PhilHealth pagkatapos ngayon may excess fund. Hindi mo talaga ma-reconcile Na-discover naman sa joint investigation ng House Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusement na magkakaugnay ang mga personalidad na may kinalaman sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators sa mga POGO at bentahan ng illegal drugs. Sa pagdinig, ipinakita ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang isang matrix na nag-uugnay sa mga Chinese national kasama ang mga negosyante at dating presidential advisor na si Michael Yang sa operasyon ng illegal na pogo at bentahan ng illegal drugs. Si Yang ay dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumangging dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng 3.6 billion pesos na laga naman ng shabu na asasam sa isang warehouse sa Mexo, Pampanga noong nakaraang taon. Iniimbestigahan ni Fernandez at ang Committee on Games and Amusement na pinamumunuan naman ni Congressman Antonio Ferrer ang mga krimen na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng mga pogo. Nakakumpiska naman ang Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport o BOC na iyan ng tinatayang 7.3 million pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Force. Dumating ang 3 parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay noong pang July 26. Nakita naman sa isinagawang physical examination ang 76 na disposable vape cartridge na may lamang cannabis oil, 468 na gramo ng kush o high-grade marijuana at 967 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang parcel ay galing sa Estados Unidos at Pakistan at patungo sana ng Cebu City, Bacolod City at Naga City. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang mga nakumpiskang kontrabando habang nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon para sa posibleng pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gayon din ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Iginit ni Commissioner Benvenido Rubio ang patuloy na pagganap ng BOC sa tungkulin ito upang maharang ang pagpasok ng mga pinagbabawal na gamot sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni District Collector Attorney Yasmin Mapa, tiniyak ng BOC na iya na patuloy nitong babantayan ang mga border ng bansa. Ay, congratulations din syempre kay Dr. Yeye Manawis ng NAIA BOC. At para ho naman sa mga suki ho nating mga kababayan na pabalik ho ng Pilipinas, huwag kalimutan, tuloy ho yung
availability ng tangerine chocolate. Ano nga ba ang tangerine chocolate? Ito po yung branda ng mga magsasaka ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim po dyan sa mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans para ma-process para maging tangerine chocolate. Kaya kung uuwi ho kayo ng Pilipinas, huwag na imported. Meron pong gawang local but taste and looks global. Yan po ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin at pagbili ho ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, tinutulungan natin ang mga magniniyog at pinalalakas natin ang ekonomiya ng ating bansa. Buy local, buy tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion Super Clean. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, hinimok ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na mahalin ang sariling wika sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong Agosto. Ayon sa Pangulo, hindi lamang isang paalala ang nasabing selebrasyon, kundi isang paanyaya para patuloy nating mahalin ang sariling wika na pagkakakilanlan ng pagiging Pilipino. Idiniklara ang Agosto bilang buwan ng wikang pambansa sa bisa ng niliglaang Proclamation number 1041 ng dating Pangulong Fidel B. Ramos noong July 15, 1997. Ay, paalala sa may nag-aantay pong dalawang holiday ngayong buwan ng Agosto, kabilang na ang mapapabilang sa isang long weekend. Batay sa Proclamation number 368 na inisyo ng Malacanang noong Oktubre ng nakarang taon, ang dalawang holiday para sa August ay August 21, Merkules, Ninoy Aquino Day po yan, at August 26, Lunes naman, National Heroes Day. Ditong unang bahagi ng taon, nagpaalala ang Pangulong Marcos sa publiko na maagang paghandaan at samantalahin ang long weekends ngayong 2024 kasama ang ating mga mahal sa buhay. Si Alzal Aurelio mula po sa Pag-asa kasama na natin. Alamin natin ang magiging lagi ng panahon sa mga susunod na sandali. Alzal, good morning. Hello, magandang umaga sa inyo, sa Angel, at good evening po sa lahat ng taga-subaybay. Mahinang habagat ang nakakapekto sa may kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ngayong araw, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Western Visayas, Negros Islands Region, Zamboanga at Zamboanga Peninsula. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa, magiging makakaranas ng maganda at magandang panahon, pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Walang gale warning tayo ngayong araw, kaya safe naman pong pumalaot na ating mga kababayan. Mag-ingat na pa rin tayo, o lagi tayo mag-ingat dahil sa mga pag-ulan dulot ng mahinang habagat sa may bandang Visayas at sa Mindanao. Ngayon at bukas ay wala pong mabubuong LPA o bagyo sa loob ng PER o sa ating area of responsibility. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Ayan, so Alzar, thank you Magiging maganda at maaliwalas ang ating weekend. Thank you, Alzar. Thank you po, magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya anuman pong lakad ho natin ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Huwag kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin. Hindi ho manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, bago nga pala natin makausap si Attorney
Okay, si Boss Brian pala. Si Boss Brian Posada, sa pag-uusapan ho natin ang kahalagahan ho ng clinical trial. Paalala muna natin, naghahanap po kayo ng lugar na hindi ho kayo babahain, hindi kayo problema sa baha. Ano yung mga proyekto ho ng Westchester Realty? Ito po yung Severo Mabalacat, Severo Bacolor at ang Samira. Ayan, napakalapit po ng mga proyektong yan ng Westchester Realty sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives. Kaya yan yung pinakamura ngayong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili, hindi lang yung bagong bahay, chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Kaya ano pang iniintay nyo? Tawag na kaagad. Bago ng bahay mo, bago pang chikot mo. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Teka, sino bang nasa linya natin? Si Attorney Ran o si Sir Brian? Anyway, ang importante ho dito, mapag-usapan po natin ang clinical trial. Kasi ang dami hong ang dami hong nagsasabi na mga testimonial, di ba? Ano ang kaibahan ng testimonial sa clinical trial? Kasama natin si Ginoong Brian Posada. Sir Brian, kayo ho matagal na sa larangan ho ng pharmacy, anong kaibahan? Anong basis kuminsan? Anong mas may sound basis? Yung clinical trial o yung mga testimonial? Sir Brian. Okay, good. Yan. Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig natin, tagapanood dito sa DCRH. Okay, so basically, when we say human clinical trials, dumaan yan sa mga scientists. We follow specific protocols, tinatawag namin dyan, may mga scientific protocols that we need to follow in terms of choosing the subject ng iinom at minomonitor yan. May mga baseline na tinatawag dyan para masabi natin na epektibo or hindi epektibo, kalidad or safe at ang isang gamot or isang produkto. Now, testimonial evidences about efficacy of a specific product, hindi naman natin siya pwedeng i-discount dahil nga ito yung testimony ng tao na nagamit ko siya, nag-effect siya sa akin. So, pero ang challenge mo lang kasi with testimony is how sure are we na yung nagbibigay ng testimonya ay hindi, number one, nanggagaling sa parehong kumpanya or mga kaibigan lang din nila, right? Or paano natin masisigurado na yung sinasabi niya na testimonial ay meron siyang baseline na data o pinanggagalingan. Meaning, halimbawa, sa human clinical trials, meron kami tinatawag na sample, random control group, tsaka yung trial group. So ano yung sabihin